Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan Mubarak po sa ating lahat at ngayon po ay ka-21 araw ng pag-aayuno. Ngayong buwan ng Ramadan. Alhamdulillah at tayo po ngayon ay nasa bandang huli na ng ating huling yugto ng sinasagawa nating pag-aayuno. Itong dakilang buwan ng pag-aayuno, ang Ramadan. At ito po ang huling 10 araw ng buwan ng Ramadan. Hinatid po sa inyo ang lecture na ito ng New Muslim Academy Philippines. Alhamdulillah ay pinagpapasalamat natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na ang mga nakaraang araw ng pag-aayuno ay ating napagsumikapan na ibigay na natin ang ating mga kakayahan at pagtitiis upang maabot ang kaluguran ni Allah subhanahu wa ta'ala at upang matamo rin ang maraming biyaya pagpapala ngayong buwan na ito. Kaya't alhamdulillah, karagdagang papasalamat kay Allah dahil tayo ay inabutan ng huling 10 araw na kung saan naririto ang finality ng ating pag-aayuno at naririto rin ang mas maraming habag pagpapala para sa ating mga mananampalataya. At dahil dito sa kadakilaan ng mga huling araw ng Ramadan at lalo na sa mga gabi nito ay ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsusumikap sa kanyang ibadat, taat, mga pagsunod, pagsamba at mas lalo siyang mabait, malumanay at napakabuti ng pag-uugali tuwing mga huling araw ng Ramadan. Sabi sa hadith ng Propeta sallallahu alaihi wasallam sa salaysay ni Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. At si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang pinakamainam, malumanay, mabait sa mga tao at pinakamainam siya tuwing Ramadan. Wa ajwadu ma yakunu hina yalqahu Jibril. At lalo na kapag siya ay nakikipagtagpo kay Jibril sa mga gabi ng Ramadan. Faidarisuhul Quran. At sila ay nag-aaral, binabasa ang Quran. Nire-review ang Quran. At sa salaysay pa ay siya ay kana ajwadu min rihil mursalah. Mas banayad pa yung kanyang pag-uugali at kanyang attitude kaysa sa banayad na hangin. Okay? So, yan ang kalagayan ng Propeta sallallahu alaihi wasallam sa huling mga bahagi ng Ramadan. At ganoon din sa salita ni Aisha radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi o fi ghairiha. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sugo ni Allah, ay nagsusumikap, nagpupursige sa mga huling 10 araw ng Ramadan. Pagsusumikap na hindi makikita sa kanya sa ibang mga pagkakataon. Sa kanyang pagdarasal, naghihigpit siya ng kanyang sarili, gumigising ng maaga, at nagsasagawa ng kabutihan, bibigay ng kaawang gawa. Ganun din sa isa pang salaysay na matatagpuan sa Al-Bukhari at Muslim, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu al-ashr al-awakhir min Ramadan. Ang mahal na Propeta sallallahu alaihi wasallam ay nag-i'tikaf sa
huling mga 10 araw ng Ramadan. Ang i'tikaf ay gawain na pananatili sa loob ng masjid para sa pagsamba at pagsunod kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sa masjid na kung saan ay sinasagawa ang Jum'ah, ito'y jami, para hindi na siya kailangan lumabas pa kung hindi naman kinakailangan. So, ang kanyang intensyon sa pagpasok ng masjid ay purely worship, pagsamba. Yung mga alakat dunyawiya o yung mga worldly affairs ay iwanan niya muna sandali sa labas ng masjid. So, doon siya umaalala kay Allah subhanahu wa ta'ala, nagbabasa ng Quran at mga kabutihang gawain. Labas lamang ang isang nag-i'tikaf kung kinakailangan ba maliligo o kaya kakain o ba may janaza o ano pa man na mga ganitong importanteng sitwasyon. Pero kung siya ay sa pangkaraniwang kalagayan ay naroroon siya na dapat sa loob ng masjid, yun ang tinatawag na i'tikaf. Luzumul masjid biniyati ta'atillah. Okay. So, yun ang ginagawa ng Propeta Muhammad SAW. Noong una ay dahul Ramadan, siya nag-i'tikaf. Tapos, ay ilang mga araw lamang. Kaya, ang naging kanyang kaugalian, ganun din sa salaysay na ito, sa huling 10 araw ng Ramadan. Hatta tawaffahu Allah azza wa jal, thumma i'takafa azwajuhu min ba'dih. Hanggang sa siya ay pumanaw sallallahu alaihi wasallam, at ganoon din ang ginawa ng kanyang mga may bahay na tuwing huling 10 araw ng Ramadan ay sila'y nananatili sa loob ng masjid bilang pagsasagawa ng i'tikaf. At ito'y napakagandang experience, napakagandang gawain sapagkat ito'y pagtutuon ng sarili para sa pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sa kabila ng mundo na mabilis ang paggalaw at pag-unlad, at maraming, lalo na mga pangyayari sa ating kapaligiran. Subalit, ating pansamantalang ilalagay ating sarili sa pag-alala kay Allah subhanahu wa ta'ala, sa paggawa ng kabutihan. So, naroon ka lamang na intention mo ay to please Allah subhanahu wa ta'ala by worshiping Him, doing acts of good deeds. At ang Propeta sallallahu alaihi wasallam, isa din sa kanyang gawain. Kana idha dakhala al-ashr al-awakhir min Ramadan, ahya al-layl wa ayqadha ahlah wa jadda wa shadda al-mi'zar. Sabi sa salaysay na yaon, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kapag pumasok na ang huling 10 araw ng Ramadan, ay binubuhay niya ang gabi. Ginigising ang kanyang pamilya at hinihigpitan ang kanyang sinturon, ang kanyang sarili. Ano ibig sabihin nito? Binubuhay ang gabi, ibig sabihin na spend yung nights sa prayer, sa pagsasagawa ng tahajjud. Na ito ay gawain niya talaga, hindi man Ramadan. Subalit, kapag masok ang Ramadan, talagang mas mahaba ang oras ng kanyang pagdarasal. Mas mahaba ang kanyang binabasa mula sa Quran. Nananatili siya sa harapan ni Allah subhanahu wa ta'ala, mahabang sujud, mahabang ruku', mahabang qiyam. Yan ang kanyang gawain. At dahil dito, pagbuhay din sa gabi, sa pagdarasal, ay nagsisindi rin ng ilaw. Kaya parang buhay ang masjid ng mga tahanan. At hindi lang siya sa kanyang sarili, bagkus sabi, wa ayqadha ahlahu, ay ginigising niya ang kanyang pamilya, kanyang mga may bahay, mga anak, at sino pa mang miyembro ng pamilya, upang hindi lamang siya sa kanyang sarili, bagkus ay may bahagi ang gawaing kabutihan at pagkakaisa sa kabutihan at pagmamahalan sa pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala ng buong pamilya. Masanay din yung mga bata na gumising ng maaga para sa pagsasagawa ng pagsamba. Dahil para yun ang matimo sa kanilang mga isipan, ng mga bata pa sila, gumigising sila ng maaga para magsagawa ng tahajjud, para magdua kay Allah subhanahu wa ta'ala.
para masabay-sabay na kumain ng sahur. Yung mga ganung bagay na matitimo sa isip, tatatak sa bata at madadala niya hanggang sa siya ay lumaki at gumulang. Hindi ibang mga bagay. Washaddal mi'zar. Wajadda washaddal mi'zar. Ibig sabihin, hinigpitan niya kanyang sinturon. Hinigpitan na kanyang sarili upang di ganong magutom, hindi ganong mapagod, at hindi matumba sa pagdarasal. Nagawa yung paraan para manatiling sumusunod sa tagapaglikha. At ganun ang gawain ng mga sugot, mga propeta. Sabi ni Allah Jalla Jalaluhu, wa'amur ahlaka bis salati wastabir 'alayha. La nas'aluka rizqa, nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit taqwa. Sabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, pag-utusan mo ang iyong pamilya ng pagdarasal. So sa lahat ng mga bagay, mabubuting gawain, pag-uutos ng Islam, ano yung pinakaunang utos sa pamilya mo? Sa iyong mga asawa, yung mga anak, at miyembro ng pamilya, yung pagdarasal. Wastabir 'alayha, at magtiis, magtimpi doon. Alam mo mabigat, alam mo gigising ng maaga, alam mo na isisingit minsan sa napaka-busy na abalang schedule natin sa araw-araw, pero kailangan gawin. Magsabar doon, wastabir 'alayha. At hindi ka namin sisingilin, sabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hindi kami hihingi sa iyo ng gantimpala mula rito at biyaya. Kami pa bagkus ang magbibigay ng biyaya sa iyo. Nahnu narzuquk wal aqibatu lit taqwa, at ang huling tagumpay at huling kalagayang pinakamahusay para doon sa takwa. Matakot kay Allah Subhanahu wa Ta'ala na siyang mabubuo sa isip at damdamin ng isang tao sa kanyang pagdarasal at ganoon din sa kanyang pag-aayuno. So yun ang kalagayan ng tao. Talagang sa oras ng pagtulog natin o himbing ay ayaw natin tayong magambala, ayaw natin na magambala, maingay, o sobrang init o sobrang lamig na hindi ka makatulog ng maayos. Pero dahil sa pagtalima mo sa utos ng tagapaglikha at upang masamantala ang mga dakilang pagkakataon na ito, season of worship, musimul khair, yung kabutihan, ay hindi ka mapalagay. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sila'y pabalik-balikwas sa kanilang mga tagiliran, sa kanilang higaan, nagdarasal, na sila ay nagsusumamo sa kanilang Panginoon ng may takot at pag-asa at nagbibigay ng kawang-gawa sa natanggap nilang mga biyaya. Napakagandang kalagayan ng isang tunay na mananampalataya. Ganon din, sa mga huling araw na ito ay naroon ang Laylatul Qadr. Laylatul Qadr na kung saan liajli hadhihi layla ay dahil doon nagpahayag si Allah Subhanahu wa Ta'ala ng revelation na isang buong chapter na tumatalakay doon. At bidnillahi ta'ala, itatalakayin din ni Dr. Abdullah Abtahi ang hinggil doon sa Laylatul Qadr. Kung saan sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam ay taharrul Laylatul Qadr. Hanapin nyo ang Laylatul Qadr. Pagsumikapan yung maabutan fil ashril awakhir min Ramadan, sa mga huling 10 araw ng Ramadan. O sa mga gansal na araw sa huling 10 araw ng Ramadan. Sabihin sa mga odd nights, sa 21, 21st, 23rd, 25th, 27th, and 29th na gabi ng Ramadan. At sabi na ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, man qama laylatul qadri imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sino man ang magtaguyod ng pagdarasal sa gabi ng Al-Qadr, gabi ng pagtatakda, ay patatawa ng may pananampalataya at pag-asa, patatawarin ng kanyang mga naunang pagkakasala. Gabi na kung saan khairu min alfi shahr, mas mainam pa sa 1,000 buwan
Nasa saan ito mga kapatid? Doon sa mga huling araw ng Ramadan. Kaya pagsusumikapan natin lahat ng yun para ituring natin na maaring itong gabi ng Al-Qadr. Hindi tayo pipili ng isa lamang. Although, may mga salaysay, inshallah, ay malinawan tayo sa iba pang pagtalakay rito, na yun ang gabi ng Al-Qadr. Pero ang sa atin, lahat yun, gabi ng Ramadan, lahat yun, gabi ng pagpapala ni Allah subhanahu wa ta'ala. Huwag natin palampasin ni isa man doon sa pagsasagawa ng ibadah dahil para sure tayo, para tiyak nating na timingan, na abutan, at na samantalang pagkakataon na yun ay Lailatul Qadr. Sa ganun ding kalagayan, sa pagpasok na huling buwan sa huling bahagi, yung 10 araw ng Ramadan, ay mainam na ulit-ulitin natin at ipanalangin natin itong dua na ito. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. O Allah, ikaw ay tunay na mapagpatawad. Na mahal mo ang pagpapatawad, kaya patawarin niyo ako. Pero yung afu na yun ay malapit siya sa magfira. Kahulugan niya, yung kapatawaran. Pero ibig sabihin ng afu, yung parang pagpapalampas. Yung magfira, pagbura, na wala nang sisingilin pa sa'yo kabayaran dahil nga pinatawad ka na. Yung afu, parang ganun din, pero yun pinalampas na yung ginawa mo na yun. Hindi na nakasulat pa. Yung afu. Kaya sinasabi natin, afwan. Ano man pagkukulang ko, ay sa iyo, halimbawa, ay afwan. Parang sorry, parang ganun. Yun yung kasama yung damdamin ng pag-amin ng kasalanan, pagkukulang. Kaya nga, yun ang sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam kay Aisha radhiyallahu anha na kung yun ay gabi ng Lailatul Qadr, o Lailatul Qadr yun, o sa mga huling gabi ng Ramadan, ay sinasabi yun, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Yun ang panalangin na mainam, paulit-ulitin nating banggitin sa mga huling gabi, sa pagdarasal natin, duduan natin sa kunot, sa ating witr. At ganoon din, kapag alhamdulillah, natapos natin, nakapagsagawa tayo ng i'tikaf, naabutan natin ang Lailatul Qadr inshallah ta'ala, nakapagsagawa tayo ng kumpletong pagdarasal sa mga huling bahagi na ito, darating ang Yawmul Eid. Darating ang kasiyahan para sa mga nag-ayuno, para sa mga naabutan ng Ramadan. Ano sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala? Kapag yun ay dahil mauna yung gabi, yung hapon, so malalaman kung yun ay Eid na kinabukasan o pasok na sa araw ng Eid. At pag yun ay Eid na, ay yung mashro o pinag-uutos sa atin, mainam na gawin ay ang takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Paulit-ulit yun binabanggit. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, walitukmilul iddah, at upang ganapin ang mga gampanan, ang kumplituhin ang mga araw na yaon, pag-aayuno. Walitukabbirullaha ala ma hadakum, at upang dakilain si Allah, magtakbir kay Allah sa kung ano man ang kabutihang ginabayan niya kayo doon. Wala'allakum tashkurun, at nawa kayo ay magpasalamat at tumanaw ng utang na loob sa tagapaglikha. So yun ang pinaka-finality natin. So itong mga bagay na ito ay naroroon sa mga huling araw ng Ramadan. Kung makikita natin, maring mali ako or tama. Para kasing yung curve ng buwan ng Ramadan, parang sa una ay syempre mataas yung natin. Para tayong jubilant, masaya tayo. Handa tayo sa pag-aayuno, sa Salatut Tarawih, ganyan. Sa taas tayo. Peak. Yun.
Pagkatapos, habang tumatagal yung Ramadan, parang nagiging nanonormalize. Hindi natin sinasabi na bumababa, pero nanonormalize yung ating sa pag-aayuno, nasanay na tayo ilang araw na. Sa bandang kalagitnaan at yung tarawih, nakaka-adapt na tayo. So parang nagiging normal siya, mababang ganyan. And then, pag huling bahagi na ng Ramadan, sa last 1/3, sa huling 10 araw, ay yung plateau na yun ay biglang tataas muli. Kasi yun ang inaano sa atin na magsumikap sa huling mga 10 araw ng Ramadan. Sa ibadat, taat, sadaqat, lahat. So parang ganun yung curve niya. Inverted curve. Ayun, personal kung ano yun. Pansin. Pero sinasabi natin na hindi naman siya bumaba, nanonormalize lang. Oo. Pero mas tataas siya uli, babalik siya sa kung gaano tayo kasabik nung unang mga araw ng Ramadan kapag paalis na siya. Okay, dahil ang bisita natin, pinaka masaya ay kapag tinanggap natin ang bisita natin. Natutuwa tayo dahil nasa ating tahanan, ang ating panauhin. Manonormalize na nandyan siya. Ngayon, pag aalis na siya, yun yung pinakamabigat. Pagka magpapaalam na. So, pag naramdaman natin na malapit na matapos, aalis na yung bisita natin, doon natin siya, di ba, igagala natin sa mga lugar. Kakain tayo sa labas. Fasting pa tayo ngayon. Kakain tayo sa labas. Dadalhin natin siya sa mga magagandang lugar para dahil alam natin na paalis na siya. So, ganun din na kapag paalis na yung Ramadan, doon tayo nagsusumikap. Kaya binuhos ni Allah subhanahu wa ta'ala yung mga pagpapala, habag, awa, gantimpala doon sa mga huling araw. Dahil paalis na yung Ramadan sa mga bahagi na ito, huling bahagi na ito, at maaari sino man sa atin ay hindi niya na mamimit pa yung kanyang panauhin next year. Na hindi na siya maaring makapag-fasting dahil wala na siya sa mundong ito o ano pa mang mga kadahilanan. So, yun ay paalala sa atin. So, inshallah, narito tayo ngayon sa huling bahagi ng Ramadan. Pang 21 pa lang naman ngayon. It's either 9 or 8 days pa. So, ito'y paalala sa ating lahat na magsumikap, huwag tayong tamarin. Panalangin natin din kay Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَا تَجْعَلْ حَظَّنَا فِي صِيَامِنَا الْجُوعَ وَالْعَطَشَ وَمِنْ قِيَامِنَا السَّحْرَ وَالتَّعَبَ. O Allah, huwag mong gawin na ang bahagi lamang namin sa aming pag-aayuno ay uhaw at gutom. At bahagi namin sa pagdarasal ay pagod at puyat lang. At patawarin tayo sa ating mga kasalanan. Dahil siya iniibig niya ang pagpapatawag sa mga kasalanan. Kaya ang hinihiling natin na gawin sa atin ng afu, yung afiyah. So inshallah ta'ala ay ito ay bahagi pa rin ng mga programa. Inshallah meron din pa tayong ibang mga webinars ngayong last 10 days of Ramadan sa mga masyayikh natin at mga ustad. Kaya abangan po ninyo karagdagang kaalaman din, patuloy pa rin hanggang sa katapusan ng Ramadan. Inshallah ta'ala ay maging matagumpay tayo sa ating pag-aayuno dito sa mundo, lalo tigit sa kabila. Patawarin nating mga kasalanan at tanggapin ang ating mga pagsusumikap. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan Mubarak po sa ating lahat.